So ayun, good day sa inyo mga tol. Gusto ko lang ikwento sa inyo itong naging experience ko lately. May binili kasi ako sa marketplace, no, itong Shimano Classic na brake caliper. Okay naman yung item. Sabi nga ni seller goods na goods. Yung presyo para sa akin, fair naman. Yung condition, fair pa rin, given na luma na yung model. Syempre may mga kalakalawang na, ganyan. Pero okay naman sa akin. Dadaanin na lang natin sa linis. So, kaso, ito mga tol, may catch, no, nakakatawa to. Teka, tanggalin ko muna sa plastic. Ayan. Yung binigay sa akin ni seller, parehas pang harap. Ayan, no? O, di ba? Parehas pang harap. Mapapansin nyo yung bolt niya, mahaba, parehas na mahaba. Itong pivot bolt. So, dapat yung panglikod, usually dapat talaga maiksi yan eh. So, papakita ko sa inyo yung sample. So, itong Tektro na panglikod, mapapansin nyo maiksi lang siya. Oh. Kaya pag ikakabit mo to dun sa frame, talagang maglalak talaga yung nut niya. No? Kasi nga, sakto yung sukat. So, doon naman sa harapan, kailangan mo talaga na mahabang bolt. No? Kasi nga yung clearance nung tinidor. So, ayun. Akala siguro ng seller dalawa yung tinidor ko. Eh. Ayun. So, maganda yung kulay niya, mga tol. Kulay, yung dark green, sobrang solid yung kulay niya. May mga kalakalawang lang. So, ayun. Tapos, ang isa pang problema dito, well, para sa akin hindi naman siya malaking issue is yung magkaiba sila ng reach, no? Yung reach. Itong isa pang short reach, yung ganitong caliper kasi usually iba-iba yung reach eh. May short, may mid, tapos may long. Yung reach ay ito yung distansya nung pinagkakabitan nung brake pads para dun sa rim ng gulong. So, ang nakalagay na sukat dito, alam ko ay, tingnan natin, 49 max at 39 min. So, maximum and minimum. So, ayan yung niya. Tapos, itong isa naman ay pang mid-reach. So, mas mahaba siya ng konti kumpara dun sa isa. So, ayan, yung nakalagay is 57 maximum tapos 47. So, ayan, made in Japan. O, di ba? So, di naman siya malaking issue para sa akin. Hindi siya, as long na pasok siya dun sa range ng rim, goods naman ako doon. So, ayan. So, kaya kapag ilalagay mo to dun sa frame, so pakita ko sa inyo, no? Ito bali, teka, ayusin ko lang to. Ayan. Ito yung pangharap, no, na brake caliper. Pag nilagay natin sa likod ng frame, ayan, no, so lagpas talaga siya. 'Di ba? O sino bang may gusto niyan, no? 'Di ba? So, hindi maganda tingnan. So, di talaga siya puubra. Kaya pag kinabitan natin siya nung itong bolt, no? I mean itong nut. So pag nilak mo siya doon, may play. So gagalaw-galaw siya. Kaya hindi talaga siya pwede sa panglikod. So ano na? Balik ko na lang ba to kay seller o tapong ko na lang to? Well, nag-decide ako na wag na lang itong ibalik, no? Kay seller. Gawan ko na lang siya ng remedyo. Kung na pa nga siya ng nut eh, nut na nakakabit dito, ordinary lang. Kung siya na pinag, ayun, magkaiba oh. So, ang gagawin ko dito, puputulin ko to, tapos i-extend ko yung thread niya, no? Buti na lang, meron akong pang thread dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero syempre, kailangan kong baklasin muna to, no, para madali kong ma-thread yung mismong ito pivot bolt. Yun, so ito lang naman kailangan natin na matanggal. So ayun lang. Ko-convert natin siya from front to rear caliper na siya. So ayun. Tapos tong isa lilinisin lang natin to. Tapos ayun, babaklasin na natin siya mga tol. Ayun lang. So, papakita ko sa inyo yung tool. Andito yung mga tools ko eh. Ayan o. Teka. Ito. Yan.
ito yung gagamitin natin pang retread, no? So, ayan, top and die set. Meron siyang 20 pieces na iba-ibang sukat. Ito yung gagamitin natin. Ayan. So, papakita ko sa inyo ito kung paano ito ginagamit. Ito, kailangan mo ng oil. So, meron tayong mga used oil dito. Pwede na siguro ito. Ayan, pwede na siguro yan. So, ayun. So, ayun, ito na nga yung yung gagamitin nating tool, no. Matagal na to sa akin. Ayan, sobrang inaamag na nga ako. Top and die set. Sobrang tagal na nito, promise. Siguro mga 5 years ago na to. Basta bago pa mag-pandemic. So, ito, may mga sukat siya, no? Kung ano yung akma doon sa thread na gagamitin mo. So, ang diskarte dito, hanapin mo yung kasukat niyang thread. No, ito yung male. Ito yung male, no, ito yung female. So, inisa-isa ko siya kung ano yung medyo malapit na screw, tapos na sukat. Tapos inano ko siya, binangga ko siya. So, nakikita ko dito ito yung sakto. So, ito yung kaparehas na thread niya. Ayan, so siya yung parehas na thread. Ito ay M6 by 1. So, ngayon nalaman na natin yung sukat. Hanapin mo yung female na M6 by 1. 1.0. So, ito siya, nakabit ko na. So, ito yung sakto talaga na sukat. So, kapag in-screw mo yan, dapat di ka mahihirapan. So, pasok na pasok siya. Napakalambot niya. So, sasagad lang natin yan hanggang sa umabot siya dito. Tapos, doon na tayo magsisimula thread. So, gagamitan natin siya ng konting puwersa at saka itong oil. Hanggang sa umabot na yung thread, siguro kahit hanggang dito siguro, yung kalahati nito na walang thread yan. Para mapasok natin maigi itong kanyang nut. Tapos saka natin puputulin. Babaklasin muna natin to, tapos thread. So yan na yung natin, pivot bolt, natanggalan na natin. Pwede na tayong thread. So dadagdagan lang natin yung thread niya. So ito yung tool natin. I-screw mo lang to, no? Hanggang sa umabot ka dun sa pinakadulo, no? So in time to time, kailangan mong lagyan ng oil para meron siyang lubrication. At hindi ka mahirapan magpihit. Pag umabot ka na dun sa dulo, dun sa portion na walang thread, talagang kailangan mo siyang gamitan ng puwersa. So mapapansin nyo dito, kailangan talaga siyang gamitan ng puwersa, no? Kaya kailangan mong lagyan siya ng oil in time to time. So ayun. Ginamitan ko na siya ng vice grip kasi kapag itong allen ginamit natin, itong allen wrench, baka bumilog itong pinaka niya, ulo. Kaya mas okay na yung vice grip. Nalagyan ako ng nut. Ayan. Tapos ayaw kung nakikita nyo, malapit na tayo. So oras na siya, kalahati na. Diskarte dito, taas baba ka lang.
Pagka medyo lumambot na yung pagpihit, sabihin medyo ano na yan, okay na yun. Tapos in time to time, mas maigi na i-test nyo sa nut kung ayos yung thread. Ayan, kung sablay ba siya o ano, so ganyan. Kailangan dito mahabang pasensya. Ayan. Ganyan lang yan siya. Hanggang sa ma-thread na natin yung mga wala pang thread. Kita ba? Ayun. So, konti na lang. Siguro mga ano na lang to. 3 mm o siguro kukumpara mo natin yung haba niya. Ayan o. Itong nasa ibaba. Ito. Ayan. Kita niyo yung walang thread. So, ito yung tinithread natin. So, ito na siya. Ayun. Nasa likod. Ayan. Yung nasa pagitan ng vice grip. Tsaka itong top and die na tool natin. Ayan. Lapit na. So, ito na siya. Dati niyang thread ay ganito, hanggang dito lang. Pero ngayon, in-extend natin. Ayan na siya. So, pwede na natin siyang putulin, no? Pero bago natin putulin, i-assemble ko muna pabalik itong caliper. Tapos, ilalagay natin sa frame. Doon tayo maglalagay ng marking kung saan tayo puputol. So, ayan, ganito yung pag-retread, no, gamit ng top and die na tool. In-assemble ko na siya ulit para masukat natin kung ano yung saan tayo puputol. No, tinan niyo to. Ito yung kaparehas niya, no, parehas ng front brake caliper, no. Tingnan niyo gaano kalaki yung ni-retread natin, no. Diba? So, okay, ito. Lalagay na natin sa frame para malaman natin kung saan tayo puputol. Dapat, pag pinutol mo to, ayan, dapat hindi siya nakalabas. Hanggat maaari nasa loob talaga siya nung butas. Para malinis tignan. So, ayan. Lagyan natin siya ng tape. Ayun guys, nalagyan na natin siya ng mark, no. Dito ngayon tayo puputol. Ayan. Tapos all good na. Ayan. So ayun guys, naputol ko na. Ito na yung itsura niya. O, diba? Panglikod na siya. Malalagyan na natin itong ang nut niya, spacer. Tapos yan, ayan, saktong sakto na yan siya pag nilagay natin dito. Ayan. Hindi ko naigpitan. Ayan, ganyan siya. O, diba? Malinis na siya tignan. Ang kailangan ko na lang gawin ay linisin siya, tanggalin yung mga kalakalawang. So tapos all good na tayo.
tapos na. So, salamat sa pagsubaybay. Siguro ang moral lesson dito, hanggat kaya mo makuha yung detalye ng bibilin mong item, kunin mo kay seller, no? Mag-request ka ng mas malinaw na pictures or research mo din yung item na kukunin mo sa internet. I-make sure mo na ganun talaga yung itsura niya, ganyan. Minsan kasi sa sa sobrang excited natin, akala natin goods na goods talaga yung item, yung pala may problema. Tsaka para sa seller naman, huwag niyo basta lang makabenta. Isipin niyo din yung kalagayan ni buyer. Ilagay niyo yung position niyo as buyer, di ba? Anong mafe-feel niyo kapag yung item na excited ka at masaya ka, may problema pala, di ba? So hindi goods 'yun. So, yun lang. Thank you ulit sa inyo. Abang na lang kayo sa susunod na episode. Thank you.